So yung mga bossing, so bali nandito nga kami ngayon sa Batangas City, sa Libho. So actually nagkaroon tayo ng project dati dito sa Libho. And then bumalik kami dito for site visiting. Ayan, so abangan nyo mga bossing. So ngayon, surprise muna yung ating magiging project dito sa Libho, Batangas. And then dadaan muna tayo kay Boss Leo dun sa ginawa namin dati. Pa-share na rin tayo dito sa naging project namin dati sa Libho. Ito kung natatandaan nyo, ito yung naging project natin dati dito. Nung around past 3 years yata o 3 years ago na yata. Yan, ito yung commercial space. Ayan, and then yung ginawa natin na car wash. So actually niyayaya ulit tayo ng may-ari nito, ni Boss Leo, para gumawa ulit ng mga nung detailing doon, no, sa part na doon. And then ngayon papasyal muna tayo kay Boss Leo. Syempre matagal na ako hindi nakakapunta dito at punong-puno na yung kanyang ayun, no, yung install, no. So meron na umuupo lahat. So tara mga bossing, kakamustahin naman natin si Boss Leo para ma-meet naman ulit natin. Ayun mga bossing, so bali kakain muna tayo at si Boss Leo ay wala pa dito dahil may binibili daw. So gagawin natin pagkatapos natin kumain mamaya ay pupunta na tayo sa site ng project natin dun sa Banaba. At so yun mga bossing, so ito na nga, andito ngayon tayo sa site natin sa Batangas City. So kanina nag-site visit tayo dun sa Libho pa din, no? Tapos dumaan nga tayo dun kay Boss Leo para magkape, kumain ng konti, and then kamustahin din si Boss Leo. Tapos ngayon ito na, dito na tayo dumiretso sa site. So dito ngayon mga bossing, gantong panahon, kita nyo grabe, sobrang init. Ayan, naranasan na namin talaga dito sa Libho, Batangas City. Sobrang init talaga dito kapag summer time. Talaga namang kailangan mo uminom-inom palagi ng tubig. And then yung ating kita, yung mga plastering natin, ang bilis matuyo. So bali dito, ayan nga, ongoing ngayon ang plastering natin. So dito sa labas, yan yung CHB laying natin doon sa bakod, tinatapos na lang yan, tsaka dito. And then doon naman sa loob, and then dito sa may exterior part ng walls, yan, may nagpapalitada, may nag-aasintada. Pagkatapos mag-i-start na tayo ng roofing for Monday. So tara, pasukin natin yung loob nito. Ayan, so grabe ang init mga boss. And then dito, siguro pag magpipinish na ay dito na tayo gagawa. Ayan, yung kwarto, master bedroom, finish na, fully finish na yung plastering. Ayan, and then kita nyo, same strategy pa rin namin. Ang mga columns namin ay wala nang palitada. Ayan, so gaya na sabi ko sa inyo, ang mga columns kasi mga boss, hindi naman talaga yan pinapalitadahan. Kung tutusin lang tayo, kung anong laki niyan sa plano natin, ganun dapat yan kalaki sa finish. Okay, so kaya naman tayo sa mga residential, yung conventional kasi na gawa, nasanay tayo na yung mga poste pinapalitadahan. Kasi nasanay tayo na yung poste ay kahit wala sa hulog, okay na. Kahit pangit yung forma, okay na. Kahit pangit yung buhos, okay na. So kaya obligado tayong magpalitada. Hindi katulad ng ginagawa namin, inaayos namin yung mga forma. Gumagamit kami ng matibay na forma, magagandang frame para lumabas yung ganyang quality, finish na agad. And then ang gagawin dyan, lilinisin lang, babapingin. Kung merong mga bukol, hindi yan titiktikin, hindi yan babawasan o ranuman. Lilinisin lang yan para ready na for skim coat. Okay. Ayan mga bossing. So dito rough finish lang din tayo. And then nakaprepare ito for skim coat. Ayan. So kinakailangan yung ating mga wall kapag ganitong rough finish, ang iiwasan natin palagi ay yung sobrang gaspang ng pagkaka-finish. Dahil masyadong magastos sa skim coat yung mga ganong finish. So kinakailangan 1 to 2 coats or 2 mano lang dapat makuha na natin yung masilya na makinis na siya. So papaganda na agad natin yung masilya natin. Ayan. So sa CR natin may isa pa ditong natira. So dahil sa plumbing yan mga boss, lalagyan pa kasi natin yan ng shower bulb. Okay? And then ito, sa mga CR, yan, ganyan lang talaga ang palitada sa CR. Di baling magaspang, kahit hindi na yung bulihin mga bossing. Ang importante naman sa CR na palitada ay nasa hulog, tuwid. Dahil gagamit lang tayo ng purong adhesive for setting natin and mortar. So yan, kaya kinakailangan dyan,
tuwid lang ang palitada, hindi na kailangan pakinisin. Mas magaspang, mas maganda. So para mas maganda yung banding or yung kapit ng ating mga adhesive dyan sa ating mga pader. Yan. So itong portion na to, finish na rin. Bintana na lang ang natitira. Ito, konti na lang. Nandito yung panel box natin. So dadalhin ko yung panel box dito sa sunod na pagbalik natin. Then kanina nagdala tayo ng ibang materyales. So hindi ko lang madala lahat. And then ito, naka-prepare na yung ating mga gagamitin sa ating roofing. Okay, so meron tayong mga channel bar. Meron tayong mga 2x4 for rafter. Yan. May mga zipper lines tayo para sa mga sanepa natin. And then zipper lines na 2x3 para sa ating mga pamakuan ng yero. And then naka-epoxy primer yan mga bossing. Ayan. So kinakailangan meron din tayo ngayon mga channel bar, angle bar. Nakita nyo mga boss ang kakapal. So para mas matibay yung ating maging framing ng roofing, hindi siya kakalog-kalog. And then, yung framing ng ating ceiling, ayan, ready na rin. Nandito na rin siya. So kaya namin binili na to kasi kasabay yan nung materialis natin sa roofing. Isa lang yung pinag-orderan natin. So para pag nagpa-deliver tayo or nung umorder tayo ay isang deliver lang sa atin. Ayan mga bossing. So ito, yung lalagyan ng roofing. So medyo mainit dito mga bossing. Talaga namang sumasanting ang init. Ayan.